Welcome back sa aking YouTube channel para sa first time makakanood. Please click mo na yan, Jervis TV, Manila. Anyway guys, wala na bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yan for today's reflection. So, happy tricking sa lahat. Ito na yung araw ng sinasabi sa simbahang katoliko, ang Epiphany. So, atin mo nang babasahin ng gospel for today hango sa simbahang katoliko. Ito yung ang pagdalaw kay Jesus ng tatlong hari. So panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipinanganak ito si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan nito ni Haring Herodes, sila'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba sinilang si Kristo? Isisilang ang Kristo. Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. Ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. So, nang nabatid ito, palihim natin na pinatawag, palihim na itong pinatawag ni Haring Herodes sa mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos sila pinapunta niya sa Bethlehem at ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, pagbigay alam kagad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta doon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig ito sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula sa silangan, tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganun na lamang ang kanilang mga kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang batang sa piling ni Maria at ng kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ng bata. Hinihandog din nila sa kanya ang mga daladala nilang ginto, insenso at mira. So, nung papauwi na ang pantas, natanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes kahit nag-iba sila ng pauwi, ng daan pauwi. And guys, napakalinaw ng ating ebanghelyo. Ito yung pagkatapos ng Pasko, di ba? Pinagdiriwang natin yung Pasko dahil pinanganak ang ating Panginoong Yesus. At yun na nga nung panahon na yun, nabalitahan din ni Haring Herodes. Kaya yung tatlong hari, di ba? Kung maalala niyo ba ang kanilang pangalan, itong si Melchor, Gaspar, at Baltasar. So, sila yung inutusan ni Haring Herodes para hanapin yung mga bata. Sa English, na tawag siya kanila is wise men o mga matatalinong tao. Kaya sila yung inutusan ni Haring Herodes. So, habang naglalakad sila guys, yung kanilang guide na sinusundan ay yung tala. Di ba? Kung mapansin nyo, pag may Pasko, mayroong isang maliwanag na tala. At talagang maliwanag yung kalangitan. So, dahil doon nakita na nila si Mama Mary, ayun, nagpatira pa sila, sumamba sila sa ating Panginoong Jesus. At nung nagpunta na sila doon, nagdala sila ng regalo. Kaya nga sa ating Pasko, di ba, may mga exchange gift tayo at nagbibigayan. Ito yung pasimula ng bigayan ng regalo. At ang binigay ng hari, ng mga hari na to ay una yung ginto, sumusumbula sa mga hari, kasi hari ang ating Panginoong Jesus. At kamanyang sumusumbolo ito sa dasal o worship at yung suffering. Di ba? So, kung makita natin dito, ang pinupunto dito, guys, ito yung pinakamagandang regalo ng sangkatauhan na taon-taon nating sineselebrate ay ang pagbigay ng regalo ng Diyos ay ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Kahit nagkasala ang tao, kahit matigas ang ulo ng tao, pinakaramdam pa rin ng ating amang nasa langit ang
kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagpapadala, di ba? Nung una, mga propeta ang pinadala. Yan ang mga nagiging messenger na bukod sa mga anghel na pinapadala dito sa lupa. At ang kahuli-hulihan nga ang ating Panginoong Yesus na kanyang bugtong na anak at nabuhay sa atin para makihalubilo bilang isang tao. Kaya ang ating Panginoon Diyos, Panginoong Jesucristo, totoong tao at totoong Diyos na hindi guys matanggap ng ibang sekta na hindi raw Diyos ang ating Panginoong Jesus. So, yun dahil nga sa pagbigay ng regalo ng sa ating mga amang nasa langit ay pumasok lalo ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ang pinakamagandang regalo sa atin ng Diyos ay ang ating Panginoong Jesus. Diba? Dahil siya yung nagtubos sa atin sa kasalanan. At patuloy tayong minamahal ng ating Panginoong Jesus. Kaya kita mo ngayon, di ba, nalalapit na yung Nazareno. Milyong-milyong deboto guys ang pupunta dahil sa kanilang paniniwala o sa kanilang simpleng devotion lang, di ba? Pero mahalaga dahil ang kanilang pinupuntahan diyan ang ating mahal na Panginoong Yesus. So marami na naman ang hindi nakakaintindi niyan. Marami na naman ang tutulig sa diyan na hindi nila maintindihan. Pero pagka pinanood mo yung mga taong nakatanggap ng biyaya, ng mga milagro sa kanilang buhay, ay hindi mo yan kayang paliwanag. At hindi mo na kailangan pang ipaliwanag kung ikaw yung tao na yun na nakatanggap ng biyaya o milagro na yung hiniling. Kaya makita ko dyan, may mga nagbibigay ng pagkain, ng tubig, at kung ano-ano pa. Sila yung mga taong nabiyayaan din na naging answer prayer din sa kanilang hiniling sa poong Nazareno. Kaya susunod dyan, itong Santo Niño na naman, di ba? Marami na namang deboto. Pero ang lahat ng yan ay sa ating Panginoong Jesus. So, yan ang magandang mensahe ngayon, araw ng Epifanio. Di ba? Ultimo mga hari, sinamba, nagdiwang sa ating Panginoong Jesus. So, tayo pa kayong mga tao, di ba? Yung mga ibang kapatid natin sa sekta, hindi nila pinagdiriwang. Saka ang kanilang founder lang ang kanilang pinagdiriwang. Pero yun na nga guys, ang biyaya nito ay yung pag-ibig ng ating Panginoong Yesus. Ang ating amang nasa langit na kaisa-isang bugtong na anak para lalong ipadama na simula pa noon minahal niya tayo magpasa hanggang ngayon hanggang sa walang hanggang. Kaya sa ating mga kapatid na nanonood sa aking vlog, kung ikaw may matinding karamdaman ngayon, mas malaki ang pag-ibig ng Diyos sa karamdaman mo. Kung may problema ka ngayon sa relasyon, sa pamilya, mas malaki ngayon ang problema ang pag-ibig ng Diyos. At kung may problema tayo sa financial, mas malaki ang pag-ibig ng Diyos sa ating problema sa financial. So, sabayin niyo ako sa aking panalangin. Kung kayo maniwala at magtiwala, lalo-lalo na kung kayo manampalataya sa ating Panginoong Yesus, tsak yun ay kanyang ibibigay naman ng iyong kahilingan sa kanyang pangalan. So tayo po yung magdasal. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. May stage 4 cancer na, Lord. May taningan sa buhay. At kung ano pa mong mga karamdaman bumabalot sa kanyang katawan. Ipuhin niyo po, Lord, ng inyong mapagpagaling na kamay. Yakapin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa mga pamilyang nagkawatak-watak nagkasira-sira, pagbigis-bigisin niyo po. At lalong-lalo na sa financial, Lord, na kailangan namin. Lalong-lalo na yung kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimo pambili ng ulam, ng bigas, pambawon sa mga bata, pambili ng gamot, at kung ano-ano pa. I-bless niyo po ang aming buhay para sa amin po. So, lahat natin niling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Jesus Spirit Santo. Thank you very much, bro.